Sinubukan kong balaan ka nung ibinahay ka ni Nicolo at na-quarantine ka noon dahil sa peking COVID. Baka naninig ko iyon para hindi ka umalis at manatili doon kasama siya para magawa niya ang plano at gustong gawin sa'yo. You're so naive na hindi mo ako sinusubukan na pakinggan. Siguro, dahil nadala ka sa matatamis na salita ni Nicolo pero dahil hindi ko kaya matulad ka sa iba. Dahil ramdam ko na mabuting tao ka. Kaya nagbigay ako ng warning. Pero sad to say, it's too late na ngayon mo lang ito na-realize. Napakagatlabi ako. Tama si Miracle. Nagtiwala kasi ako ng husto kay Nicolo kaya naging bulag ako sa mga bagay na sinabi niya. Gusto kong tumakas dito. Pwede mo ba akong tulungan na makaalis? Nakikiusap na tanong ko. I'm sorry, Kaylin. Wala akong magagawa dito. Tulad mo'y kontrolado din ako ni Rogie. Ang bawat kilos ko at galaw ko. Pareho tayong mapapahamak oras na subukan mo at tulungan kita. Gaya nga na sabi ko sa'yo may pamilya kong umaasa sa akin. Malungkot na sabi nito. Pasensya ka na. Dinamay pa kita sa naisipan kong gawin. Naiintindihan ko. Salamat at pinili mo sabihin sa akin ang totoo kahit alam mo na maaaring ikapahamak mo ito. May tiwala ko sa iyo, Kaylin, dahil walang lumabas at nalaman si Nicolo sa mga pinag-usapan natin sa bahay na pinagdalan niya sa iyo noon. Umaasa ako at magtitiwala ulit sa iyo ngayon, na gaya ng dati tayong dalawa lamang ang tanging nakakaalam ng tungkol dito. Ayoko na masangkot sa kahit na ano, dahil pati pamilya ko ay maaaring mapahamak oras na suwayin ko si Nicolo. Gaya ng number 1 rule sa organisasyon na kamatayan ng hatol. Mas lalo kong natigagalas sa narinig ko pero alam ko na nagsasabi ng totoo sa Miracle. Inilagay niya sa alanganin at panganib ang sarili matapos na sabihin sa akin ang lahat ng alam niya. Hindi ko siya pwedeng biguin dahil ayoko siyang mapahamak kaya kahit na anong mangyari hindi ko sasabihin kay Nicolo ang kahit na ano sa mga bagay na isiniwalat niya. Tama na pinagkatiwalaan niya ako at hindi ko sisirain iyon dahil alam ko kung gaano kahirap at kasakit ang traidory ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako magiging kagaya ni Nicolo na nagawa ang lahat ng ito. Kahit pakapalit ay ang masaktan ako dahil sa selfish na dahilan niya. Unti-unting bumangon ang galit sa dibdib ko para sa laking pinagkatiwalaan ko. Nagkamali ako nang ibigay ko sa kanya ang sarili ko, lalo na ang hayaan siyang manipulahin ang lahat. Naging tanga ako, kaya heto ako, umiiyak sa sulok at nasasaktan. Sa sofa na ako nakatulog nang iwan ako ni Miracle dahil hindi umano siya pwedeng magtagal sa silid ko dahil baka makahalata ang mga tao sa paligid namin. Tumango lang ako na magpaalam siya dahil kahit paano kumalma ako. Nakakita ako ng bagong kaibigan sa katauhan niya kaya laking pasasalamat ko na sa kabila ng lahat ay may mga tao pa rin na pinadala si Papa God para may makarami ako. Malakas na katok sa pintuan ng gumising sa akin kaya kahit mabigat ang pagramdam ko tumayo ko para buksan ito. Nag-aalala na mukha ni Jack ang sumalubong sa akin, hawak ang wireless phone na madalas ay tawagan ni Nicolo sa tuwing hindi niya ako matawagan sa cellphone ko. Good morning, my lady. Pasensya na kung naabala ko ang tulog mo at magising kita. Kanina pa po tumatawag sa boss, kaya kinatok na kita. Inabot ko ang telepono sa katipid na nagpasalamat dito. Bakit? Patamad na tanong ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala nito na tila ba ay nabunutan ng tinik matapos na marinig ang boses ko. Baby, how are you? Kumusta ang pakaramdam mo? Sunod-sunod na tanong nito. Ayos lang, maaga ako nakatulog kagabi. Hindi ko na nahintay ang tawag mo. Pagdadahilan ko. It's okay, mas mabuti na magpahinga ka at sapat ang tulog dahil maganda iyon para sa inyo ng mga babies natin. Malambing na sabi nito. Siguro kung dati-rati na sasabihin niya ito, ay lalakas ang kabog sa dibdib ko at matutuwa ko ng gusto. Ngayon ay kabaliktaran. Kung yung mga kamao na nagpipigil ako na huwag makapagsalita ng kahit na ano, dahil nagngingit-ngit ang kalooban ko, knowing na niloko niya ako. Hindi ka pa raw kumakain ng almusal? Sabi pa nito. Kagigising ko lang. Tipid na sagot ko. Alright, baby. Gusto mo bang patid ko na lang dyan sa silid natin ang breakfast mo? Malambing na tanong nito. Hindi na, ako na bahala. Walang gana na sagot ko. Baby, nag-aalala ako sa'yo. Matamlay ka. Puna nito. Dati-rati kasi ay excited akong kausap siya. Masayang boses ko. Hindi gaya ngayon na daig ko pa nagluluksa. Ganito talagang buntis. Pabago-bago ng mood. Katwiran ko dahil ayoko nang humaba lahat ng usapan namin. Maliligo muna ako. Paalam ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at agad na pinatay ang tawag.
Hindi ko kaya makapaglaro at makipagplastikan sa kanya. Kaya mas mabuti pa na putulin kong usapan namin. Dahil mas lalo lamang ako namumuhi sa kanya at sa ipinapakita niyang pag-aalala. Pero sa likod noon ay masaya siyang kasama ang fiancé niya. Habang ako'y parang tanga na naniniwala sa palabas niya. Walang gana na lumabas ako ng silid. Hindi na ako nag-abala na kausapin ni isa sa mga taong bumati sa akin dito sa loob ng bahay. Nawala na ako ng amor at pakialam sa lahat dahil alam ko na alam nila ang mga nangyayari. Pero kahit isa ay walang may gusto na tulungan o balaan man lamang ako. Pakaramdam ko'y pinagkaisahan nila ako. Kung sa bagay, kanino nga naman sila susunod o kakampi. Kundi sa amo lang nila. Dahil oras na sawayin nila ang utos ni Nicolo, ay sigurado ako makakatikim sila ng parusa. Ako mismo nakasaksi kung paano naging malupit si Nicolo sa lahat ng mga taong nagkasala sa kanya. Ayoko na maipahamak ni isa sa kanila kaya minabuti kong manahimik hanggang sa makatapos akong kumain. Lahat marahil ay nagtataka sa ikinikilos ko dahil hindi ako ganito noong mga nakaraang araw na nakausap at nakaharap nila ako. Tahimik, seryoso at nasa pagkain lamang atensyon ko. Hindi ko pinansin ang bumati na si Nashel maging si Jack na nakasunod sa bawat kilos ko. Walang imik na tumayo ako at basta na lamang iniwan ang hapag para umakyat sa taas at pumasok sa silid na tinutuluyan ko. Kung pwede lang na doon na lang ako at wag nang lumabas. Siguro naman wala na ulit magtatangka na kausapin ako o puntahan ulit dahil kumain naman na ako. Kailangan ko mag-isip. Kailangan na makagawa ko ng maayos na desisyon dahil sa sitwasyon ko na ito. May mga anak ako na sangkot sa bawat pagpapasya na gagawin ko. Nakakabaliw mag-isip. Kahit paulit-ulit kong isipin na mga nangyari ay nauuwi ako sa isang tagpo. Naglalakad ako ng nakayuko paakyat ng hagdan. Wala sa sarili at walang pakaalam sa mundo. Hindi ko napansin na may isang tao pala sa taas ng hagdan na nakasalubong ko nang hindi ko inaasahan. Ang bastos mo ha! Hindi mo ba ako kilala? Galit na bulyaw sa akin ng isang may edad na babae. Kilala ko na siya dahil nakaharap ko na siya minsan pero hindi kami nagkausap dahil hindi ako nito tinapunan ng tingin. Pasensya na po. Magalang na hingim paumanhin ko. Stupid bitch! Saan ka bang basurahan na dampot ng anak ko? At ugaling squatter ka? Singhal nito sa akin. Natulala ako. Ito ang unang pagkakataon ng ibang taong nanlait sa akin maliban sa mga magulang ko ng harapan. Hindi ako umimik at natulala lamang na nakatayo habang hindi malaman kung hahakbang palayo sa kanya dahil sa totoo lang, hindi ko na kaya pa na makarinig ng kung ano. I'm physically and mentally unstable sa ngayon. Alam ko na kunting sundot pa ibibigay na ako kaya yumuko na lang ako at hindi na umimik pa pero hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin nito. You bitch! Kaya ayaw ko sa mga tulad mo. Wala kang kwentang tao. Malakas na tungayaw nito habang sinasampal ako at nakasabunod sa buhok ko na mabilis na naabot nito. Pakaramdam ko'y namamanid ang katawan ko. Ito ang kinatatakutan ko. Ang may manakit sa akin physically dahil matinding trauma ang pinagdaanan ko sa mga magulang ko at na-trigger pa iyon ni Darwin nang saktan ako. Kahit kailan hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Ang mga bayarang babaeng kaya mo, ang dapat sa iyo mawala sa buhay ng anak ko. Sigaw pa nito. Narinig ko na lang na mabilis na inawat ito ng kung sino habang mahigpit pa rin na dakot nito ang buhok ko. May umawat at tumatak sa akin pero dahil tulala ako na hindi ko nabigyan ng pansin ng kung sino. Habang palayo, panay pa din ang sigaw nito. Hindi ko akalain na sa pagtatagpo namin ng mommy ni Nicolo ay makakaranas ako ng kalupitan mula sa kanya. Ang baba ng tingin niya sa aming mahihirap. Para akong maruming basahan na inapak-apakan niya. Nakakadurog ng pagkatao ang bawat salitang binitawan niya. Pero wala akong magawa dahil mahirap ako at tama siya na hindi ako nababagay kay Nicolo at sa lugar na ito. Tumulo ang luha ko at tahimik na nakasunod ako sa taong nagligtas sa akin sa matapobreng ina ni Nicolo. Calm down, Kaylin. Hindi makabubuti sa'yo at anak mo ang panaiyak mo. Alam kong masakit dahil ayaw sa'yo ni tita pero isipin mo mga anak mo. Mahinahon na sabi ni Miracle na siya palang nagdala sa akin dito sa loob. Masakit, Miracle. Hindi ko naman pinagsisiksikan ang sarili ko dito pero bakit ginaganito nila ako? Dahil ba mahirap lang ako kaya ganito nila akong itrato? Umiiyak na tanong ko. Masakit ang anit at mukha ko dahil sa malakas na sabunot at sampal ng mommy ni Nicolo pero baliwala yun dahil mas masakit ang mga salitang narinig ko na nakadagdag pa sa panloloko ni Nicolo sa akin.
Kung ganito lang din naman silang mayayaman ay ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa kanila, lalo na maging parte ng pamilya nila. Shh! It's okay. Wala na tayong magagawa dito. Galit si tita dahil ayaw niya magkaapo sa'yo. Hindi niya matanggap na ikaw magluluwal ng mga apo niya na magmamana ng kayamanan ng angkan niya. Napatitig ako kay Miracle. Seryoso siya at walang kangiti-ngiti sa mukha kaya ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. It's Nicolo. Bigla ay tumayo ito matapos na makitang tumatawag ito sa kanya. Yes, Nicolo? Tanong nito. She's fine. Nagpapahinga na siya. No, it's okay. Maayos ang kondisyon niya. Parte lang iyon ang pagbubuntis niya kaya may mga pagkakataon na hindi maganda ang mood niya. Just don't bother her. Kapag okay na ulit siya at makakapagpahinga na ng maayos ay babalik siya sa dati. Yes, naiintindihan ko. Ako nang bahala sa kanya. Alright, don't worry. Enjoy your stay. Parang dirudurog ang puso ko sa mga naririnig ko. Sure, he will enjoy, lalo na't kasama niyang fiancé niya na malaya niyang ipinapakita sa publiko habang ako'y nakatago dito sa loob ng bahay niya. Gwardyado at di bawal makalabas dahil may pinagtataguan pala siya. Akala ko noon para sa seguridad ko at na magiging anak namin kaya hindi niya ako hinahayaan na makalabas. Hindi pala. Takot siyang may makakita sa akin sa labas kasama siya kaya ganito ang ginagawa niya. Nicolo, naiintindihan ko. Ayos lang si Kaylin. Wala siyang alam at walang magsasabi o mangangahas na magsalita sa kanya ng kahit na ano sa bahay na ito. So relax. Napakagatlabi ako nang tumingin sa akin si Miracle na nagpapahiwatig na huwag akong gumawa ng ingay. Alam ko na pinagtatakpan ako ni Miracle kay Nicolo. Hindi ko man hinihingi sa kanya pero ginawa niya ito para tulungan ako kaya labis ako nagpapasalamat. Ang sakit lang nakausap niya si Nicolo tapos ganitong naririnig ko na usapan nila. Sige, wala akong sasabihin sa kanya. Makakaasa ka. Aray! Masakit! Biglay daing ko. Mabilis na lumapit sa akin si Miracle at nakita ko na pinutol niya ang tawag niya kay Nicolo. What happened? Tanong agad dito. Miracle, masakit ang tiyan ko, pati na rin ang balakang ko. Nakangawi na sagot ko. Bigla kasing sumigid ang sakit sa tiyan ko, kaya naman lalo ko natakot at nataranta. Ruel, ihanda niyo sa sasakyan. Pumunta kayo dito agad, nagbe-bleeding si Kaylin. Sigaw nito sa cellphone nang mabilis na tinawagan ng tauhan. Saglit pa ibuhat ako ni Ruel habang mabilis na tumatakbo pababa, kasunod sa Miracle na may tinatawagan. Ihanda niyo na lahat. Ayoko ng palpak. Alam ko na para sa akin, sa amin ng mga baby ko ang tawag na iyon. Siguro gusto niyang handa ang lahat kapag lumabas kami sa bahay o baka sa ospital na pagdadalhan sa akin. Chuck, bilis! Sigaw ni Ruel nang maisakay ako sa backseat katabi ni Miracle. Pumikit lang ako dahil ayoko na lalong matakot. Nananalangin lamang ako na sana walang masama mangyari sa amin ng anak ko at makaligtas sila. Sa pagkakataon na ito, hindi ako pwedeng pangunahan ng takot at kaba. Bilang ina, responsibilidad ko na masiguro maayos sila kaya kahit sobrang sakit sa dibdib at matinding emosyon ang nararamdaman ko, ay nagawa ko na kumalma alang-alang sa mga anak ko. Isang malakas na tila pagsabog ang narinig ko at saglit pa ay nagpagawang-gawang ang sasakyan namin saka sumadsad sa kalsada. Ano nangyayari? Tila kinakabahan na tanong ni Miracle sa tabi ko. Pumutok ang gulong. Sagot ni Jack. Dito lang kayo, bababa ako, titingnan ko. Matapos sabihin iyon ni Ruel ay binuksan nito ang pintuan pero lahat kami nagulat nang may pumalo sa ulo nito mula sa likuran. Putok ng baril ang narinig ko at dumadaing na si Jack sa driver's seat ang sunod na nakita ko na akmang bubunot ng baril para lumaban at ipagtanggol kami. Aray! Sigaw ni Miracle na nanlalaban sa lalaking humatak sa kanya pababa ng sasakyan. Hindi ako nakagalaw dahil bukod sa masakit ang tiyan at balakang ko, ay nakatutok sa sentido ko ang huso ng mataas na kalibre ng baril mula sa lalaking basta na lamang binuksan ang pintuan sa gilid ko. Kunin yan! Dalhin niyo ang babaeng yan at sigurado kong matutuwa sa buwan sa atin. Nanginginig ang tuhod na bumaba ako. Hindi ko magawang malaban dahil sa kondisyon ko. Hatak ako na lalaki sa braso, kasunod ang mga nakakatakot na lalaking alam ko na walang pakundangan na kaya kong patayin sa mga oras na ito. Hindi ko na nakita sa Miracle pero malinaw na nakita ko kung paano pinaulan na ng bala ng mga ito ang sasakyan na kinaroroonan ni Jack hanggang sa sumabog ito. Ang lupit nila. Mga mamamatay tao sila at wala silang pinagkaiba kay Nicolo. Kaya bakit pa ako matatakot ngayong dapat nga'y masanay na ako dahil matagal na akong napapalibutan ng mga gaya nilang halang ang kaluluwa na nagkadat dito sa mundo.
Bakit pa ba ako magtataka? Sinabi na naman na sa akin ni Nicolo dati pa na sa mundo ginagalawan niya walang puwang ang kabutihan. Kaya bakit ko nga naman naisip na iba si Nicolo sa kanila? Nicholas Person Boys. Kanina pa mainit ang ulo ko dahil panay ang harot at dikit sa akin ang babaeng lihim na pinandidirihan ko. Iniwan ko ito matapos na magpaalam na may importante akong meeting na kailangan na harapin sa isa sa mga VIP room dito sa exclusive hotel na pagmamayari ko. Nandito ako ngayon sa hotel para tapusin ang negosasyon kasama ang ilang leader ng organisasyon sa Asia dahil na rin sa chaos na ginawa ni Fabio Sandoval. Alam ko na siya ang pasimuno na lahat. Malinaw na lumabas sa investigasyon na siya ang lihim na gumagapang para mapatalsik ako sa posisyon ko dahil gigil siyang makuha ito. He accused me of being a weak leader dahil kay Kaylin. Siya ang ginamit itong alas laban sa akin pero makikipaglaro ako sa gusto niya. Alam ko na anak niya sa labas si Mariel Pineda, ang babaeng gigil din na mapunta ako sa kanya. Sigurado ako na kapag nakita niya na ibang gusto ko ay titigilan niya si Kaylin at madadivert ang atensyon nito. It's a win-win situation dahil lalong lalakas ang loob niyang kumilos. Kailangan ko siyang mahuli sa akto dahil hindi basta sapat lang ang akusasyon sa council court para mapatay at maparusahan ko ang demonyo na si Fabio Sandoval. Hindi ko siya pwedeng ipatumba dahil kapag ginawa ko iyon ay lalo lamang malulugmok ang pangalan ko. Ayoko sirain ang image ng mga ninuno ko na nagtatag ng organisasyon na ito para lamang sa tulad ng walang kwentang tao na si Fabio. I could kill him as fast as I can pero dahil pinuno din siya ng mafia ay may mga rules kaming sinusunod. Oras na pinatumba ko ang gago na iyon, nang ganoon na lamang ay sa akin mapupunta ang sisi hanggang sa lalong magkagulo ang lahat at mawalan ako ng kontrol dahil sa wala na silang tiwala sa rules and policy ko. Mahirap maging pinuno ng council. Sa'yo lahat ang mabigat na desisyon. Magi ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa akin. Ako si Nicolo Mondego. Nasa lahi at dugo ko ang maging malupit na pinuno dahil kailangan ko ito. Kamay na bakal ang umiiral sa mundong ginagalawan ko pero kailangan na gumagana ang utak ko. Masyadong madulas at mautak si Sandoval. Alam niya ang kaya kong gawin kaya tinira niya ako ng pailalim gamit ang taong alam ko na may kakayahang saktan ako. Hanggat maaari hindi ko ilalabas si Kaylin dahil alam ko na gagamitin siya ng mga demonyo sa paligid ko at hindi nga ako nagkamali. Detalyado na nakuha ng mga kalaban ko ang tungkol kay Kaylin at sa magiging mga anak ko, kaya gumawa ko ng hakbang na alam kong ikagugulat ng marami, lalo na ni Sandoval. May tauhan si Fabio Sandoval sa organisasyon ko. Hindi lang basta ang espiya niya dahil sa laki at lawak ng impormasyon na nakuha niya ay sigurado akong malapit ito sa akin. Ang hindi niya alam ay may itinanim na rin ako sa kampo niya kaya alam ko ang bawat kilos at galaw niya. Yun nga lang mahirap mahuli kung sino ang taong kasabwat niya sa organisasyon ko dahil bukod sa wala siyang pinagkakatiwalaan na ibang tao ay wala din ako makuhang kahit na anong truck na maglilink sa kanya at sa espiya niya sa kampo ko. Walang mga aksa sa mga tauhan ko sa kahit na anong detalye na meron ako sa araw-araw na pamumuhay ko. Malapit at nasa paligid namin ni Kaylin ito, kaya malaki ang hinala ko na sangkot ang isa sa mga ace sa tauhan ko. Sila ay ang apat na taong may direktang kontrol at kaalaman sa organisasyon ko, kaya alam ko na hindi lang basta ang kalaban ko. So, kailan nakasal? Tanong na isa sa mga member ng council na may hawak ng North Base. As soon as possible. Tipid na sagot ko. Nasa meeting ako ngayon kasama sila. Alam ko na napanood na nila ang interview na pinalabas kagabi kaya nandito silang muli sa harapan ko. Oh, hindi ka na talaga mapigilan. So how about the woman you've been hiding for so long? Tanong ni Fabio. Ginisian ko lang siya saka tiningnan ng patamad. Gentlemen, lahat tayo may mga itinatago at ikinakama ng mga babae. Hindi na bago ito sa inyo. So why asking about her? Is it new to any of you na magkaroon ng laruan? Ngising demonyo na sabi ko. Besides, magpapaksal ako not because I love that woman. She's rich and famous. Magagamit ko siya sa lahat ng bagay lalo na sa kama ko. Tumawa ko matapos sabihin iyon sa kasinulya pa ng ekspresyon ni Fabio pero wala ko nakitang kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Mukhang sanay at walang pakialam ito kung gagamitin ko ang anak niya sa paraang sinabi ko dahil hindi ko siya nakitaan ng kahit na anong concern man lamang. Very good. Masyado ka talaga mautak at matalino, Nicolo. Nagmana ka sa daddy mo kung paano ka mag-isip at kumilos. Tumatango-tango na sabi ng katabi ko.
I don't care of anything. Pero huwag ko lang malalaman na may isa sa inyo ang mahuhuli ko na gumagawa ng gulo sa likuran ko. Dahil buhay ninyo at pamilya ang sisingilin ko. Alam niyo ang rules ko. Kantiin niyo lahat ng tao sa paligid ko. Pero huwag ako. Matalim ang mga mata na banta ko sa mga kasapi ng council na kaharap ko. 5 kami at ako ang pinakapinuno. Ako din ang target ng lahat ng assassination maging ng mga pailalim na katrayduran ng ilang nagbabalak na mapabagsak ako. I'm warning everyone. Huwag kayo magpapahuli sa akin. Tiim ang bagang na mariin na banta ko. My lord, wala pong gagawa noon sa inyo. Sagot agad ng Delta in command pero nginisian ko siya kaya napaupo siya ng tuwid sa harap ko. Hindi ko kayo pinapunta dito para tanungin ang tungkol sa personal na buhay ko at makipagchismisan sa inyo. Magre-retire na ako kapag nakasal na kami ni Mariel. Her money and her family's wealth is enough for me to live well. Combined with mine at nagsasawa na ako maging pinuno ninyo. I suggest na ngayon pa lang mag-isip at pag-isipan na ninyo kung sino susunod na magiging pinuno ng council na papalit sa akin. Seryosong sabi ko. Lihim na tinignan ko ang mga mukha ng mga taong kaharap ko. Pero ang mga mata ko ay nakaabang sa taong pinupunteriya ko. Alam ko sa sulok ng mga mata ko na nagdidiwang ang animal na ito pero bahagi ito ng laro na gusto ko. Ngayon siya lantarang lalabas gamit ang mga demonyong aliporos niya. Kaya oras na lumutang siya, mararanasan niya ang hagupit ko. Higit pa sa inaasahan niya kasama ang lahat ng mga taong kakuntsaba niya. I nominate Fabio Sandoval. Mabilis na sagot ng isa sa mga pinuno ng council. Ramdam ko ang tensyon nang sumagot ang isa pa na ninonominate niya ang leader sa South sa Kabikulan na si Juan Alcobar. Ito ang laro na binuo ko kaya pinag-aralan ko ng husto kung paano ko lalaruin ang mga ito. Ako ay nag-utos kay Lopez na inominate si Fabio Sandoval at si Juan Alcobar. Parehong tuso at gahaman ng mga ito kaya sigurado kung magpapatayan sila oras na magsimula ang selection. Bueno, total may napili na kayo. It's about time to close the nomination. Lahat ay tahimik habang nagsasalita ako. I'm sure hinihintay nila ang magiging desisyon ko sa mga oras na ito gaya ng nakagawian pero nagkakamali sila dahil malinaw at maayos pa ang takbo ng utak ko para ibigay sa isa sa kanila ang posisyon ko na inaasam nila. May 2 linggo kayo para patunayan ang mga sarili ninyo. Do your best para makita namin na kayo nga o kaya nyo nga pamunuan ang buong organisasyon. Hindi ako maghihintay ng matagal dahil ayoko ng kahit na anong sagabal sa kasal ko. Make sure na bago matapos ang buwan ay nagawa na ninyo ito para makapag-focus na ako sa preparasyon ng ingranding okasyon sa buhay ko. Lahat ay tahimik na nakikinig sa sinabi ko pero hindi nakaligtas sa mga mata ko ang mainit na palitan ng mga tinginan nila. Fabio Sandoval at si Juan Alcobar. Mukhang ngayon pa lang ay nagsisimula na ang gera sa pagitan ng dalawa. Mayroon ko na kayo. Naghihintay ng fiancé ko. Paalam ko, saka tumayo. Mabilis na nagtayuan din ang mga bigating businessman na mga kaharap ko. Kung titingnan ay akalain mo na simpleng meeting lamang ito dahil walang kamuwang-muwang ang mga taong nasa labas ng organisasyon na bahagi sila ng malaking mafia sa loob at labas ng bansa. Nico! Malakas na tili ni Mariel nang makita ko lumabas ng VIP room kung saan alam kong alam niya kung sino ang mga kasama ko, partikular ang ama. Pero gaya ng inaasahan ko ay hindi nagpansin na ng mga ito at nagkunwari na hindi magkakilala. Such a great act. Pero malas nilang pareho dahil nahukay ko ang pinakatatago-tago nilang sekreto. I miss you, honey. Malanding sabi nito na walang pakaalam sa mga kasama ko, sabay pulupot ng braso sa batok at leeg ko at ikiniskis ang sarili sa katawan ko. Kahit nandidiri sa kalandian nito at gusto ko nang pilipitin ang leeg nito ay nagkunwari akong may affection na nararamdaman para dito. I simply kiss her pero halos hindi sumahid sa gilid ng labi nito ang labi ko. Let's go inside my room, Nicolo. Malanding bulong nito. Nope, I want you inside my room dahil mas gusto ko nakasama ka sa ibabaw ng kama ko. Alam ko na narinig ng tatay nito ang sinabi ko dahil sinadya ko na iparinig sa kanila iyon. Masaya naman ang anak niya na parang nanalo ng loto na pumulupot sa bewang ko ang braso. Gentlemen, mauna na kami. May honeymoon pa na naghihintay sa amin. Walang emosyon na naglakad ako. Para na ito sa susunod na plano ko. Madali man silid nang pumasok kami sa silid ko. Agad na nangunyapit ang malanding kasama ko pero itinulak ko ito na ikinagulat nito. Relax.
Ayoko nang basta sumusugod. Gusto ko, with so much pleasure. Nakangiti na sabi ko pero nagliliyab ang mga mata ko sa galit. Nick, I didn't know that you're such a gentle person. Kagatlabi na sabi nito. Hindi ako sumagot pero binigyan ko siya ng alak na isinalin ko sa kupita. Drink. Utos ko dito na agad naman itong sinunod. Tumayo ako sa likuran nito at pinagapang ang daliri ko sa leeg nito. Kumukulo ang dugo ko at gusto ko nang sakali ng makinis na bahaging hawak ko pero nagpipigil ako. Nico, what's this? Tanong nito nang maramdaman ang itim na tela na piring sa mga mata niya na itinali ko sa likod ng ulo nito. Let's play a game, honey. Bulong ko. Let me take off your clothes first. Sa dilim at sulok ng silid na kinaroroonan ko ay alam ko na naghihintay si Brian at iba ko pang tauhan sa signal ko. Agad na lumapit ito na lumayo ako ng bahagya at sinimulan na humarin ang damit ni Mariel. Alam ko na sa pagkakataon na ito ay gumagana na ang gamot na pinainom ko dito kasama ng alak na ibinigay ko dahil para na itong ahas na panay ang giling ng katawan nito. Oh, Nico. Daing nito. Isang tango ang ginawa ko at alam na ni Brian ang susunod na gagawin ayon na rin sa instructions ko. Binuhat nito si Mariel at dinala sa kama. Hindi ako papayag na paglaruan nilang mag-ama dahil bago pa sila kumilos ay nawasa ko na sila. To the point na wala na silang kakayahan na tumayo at humarap sa mundo. Isang tango ang iniwan ko sa mga tauhan kong nandito sa silid kasama nila Brian at Mariel bago lumabas sa veranda at tumalon sa kabila para lumipat ng silid. Napangisi ako bago ko tuluyang lisanin ang lugar habang naririnig ang mga malalanding daing at ungol ni Mariel. Nagkamali sila ng kinalaban dahil bago maganap ang kasal na inaasam niya at plano ni Fabio Sandoval, ay bubulaga sa kanila ang video na mapapanood nila na kasalukuyang kinukuhanan ng mga tauhan kong halang din ang kaluluwa. Alam ko na mag-e-enjoy sila sa regalo ko dahil sanay sa ganito si Mariela. Ilang lalaki na ba ang nagpakasasa sa katawan niya? Tapos sa huli, gusto niyang sa akin mapunta. Malas niya, hindi ako tumatanggap ng pinagsawaan, lalo na ng pinaglumaan ng iba. I have mine to treasure at tanging si Kaylin lamang ang karapat-dapat sa pwesto na iyon dahil ni isa sa kanila ay walang kayang tumbasan siya sa kung anong bahagi niya sa buhay ko. Just wait a little bit longer, baby. Soon, I'm coming home. Bulong ko habang nakatingin sa madilim na langit at tila ba nagbabadya ng malakas na buhos ng ulan. Panay ang tawag ko kay Kaylee na makarating ako sa hotel room na tinutuluyan ko pero hindi ito sumasagot. Ilang ulit ko siyang sinubukan tawagan pero panay lang ang ring ng cellphone niya. Gayong dati-rati ay agad niya itong sinasagot dahil alam niyang oras ng tawag ko. Tinawagan ko sa Miracle na i-check siya sa silid namin dahil nag-aalala ako na baka kung may kung ano nang nangyari sa kanya. Lalo na at mag-isa lamang siya at buntis sa mga anak namin. Nakahinga ako ng maluwag nang muli ay tawagan ko sa Miracle na sanagot nito at sinabi na nagpapahinga na si Kaylin. Nagsisituloy ako na hindi ko nilagyan ng CCTV camera ang silid ko na alam ko na magagamit ko sana sa pagkakataon na ito. Mahalaga kasi sa akin ang privacy ko kaya wala akong nilagay na camera sa loob ng silid ko. May tracker din ako na nakadetect ng anong device na hindi nakaregister sa system ng organisasyon ko kaya malalaman ko kung sakaling may espiya na mag-iiwan o magtatanim ng spy camera sa loob. Masyadong malaki na ang safety and security measures na ginawa ko pero may ilan pa na nakakalusot dahil ang mga walang kwentang kalaban ko ay alam ang bawat hakbang ko. Kaya nga itong lakad na ito ay tanging ako lamang ang nakakaalam. Wala akong pinagsabihan kahit ang kanang kamay ko na si Rogie. Naging mahigpit din ang selection ko sa mga bodyguard na kasama ko dahil ako mismo ang pumipili sa kanila at karaniwan ay pinapalitan ko sa bawat lakad ko. Magdamag akong halos walang tulog habang pinag-aaralan ko ang bawat galaw ng mga kalaban ko. Masasabi kong marami at malawak ang sangkot dahil halata nagigil at gustong-gusto nilang mapatalsik ako dahil na rin sa mga hakbang nilang ginagawa laban sa akin. Hindi nga lang sila makalantad sa ngayon dahil alam nila ang kahihinatnan ng bawat isa sa kanila, oras na mahuli ko at mapatunayan sa council na sangkot sila. Maaga akong bumangon matapos gisingin ako ng tauhan ko na si Brian. Inabot dito sa akin ang USB at original na kopya ng trabahong pinagawa ko sa kanya nang iwan ko sila kagabi. Sinuguro ko na secure ito sa system kahit pahawak ko ang USB.
Wala akong tiwala sa paligid kaya in-upload ko ito sa private files na tanging ako lamang ang may access. Tahimik na pinanood ko ang partial na nabuksan ko sa video. It's Brian. He's doing Mariel mercilessly. Napangisi ako sa nakita ko sa video kung gaano kahayok sa lalaki ang malanding babaeng iyon na hindi man lang napansin na ilang lalaki ang nagpapalit-palitan na gamitin siya sa iba't ibang posisyon habang panay ang ungol at daing nito. Nandidira ko kung paano niya binabanggit ang pangalan ko sa tuwing mababaliw siya sa sarap. Alam ko na wala siya sa huwisyo at hindi niya mapigilan ang init dahil na rin sa gamot na pampataas ng libido na nakahalo sa alak na nainom niya. Sigurado ako na iyon ang dahilan kaya hindi niya man lamang nararamdaman na iba't ibang lalaki na ang kasama at kayugyugan niya.